What is up mga kabisdak? Isa na namang bagong scooter ang nagbabadyang lalabas dito sa Pilipinas. Tiyak na magpapasakit na naman ito ng ulo ng mga scooter lovers dyan. Ito ang Kymco Downtown i125. Ayon sa post ng Kymco sa kanilang page, gaganapin ang digital launch sa November 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Simulan natin ang kanyang specs. Ang kanyang displacement ay 125cc. Ang kanyang engine type ay single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, and 4-valve. Meron din itong 14.8 horsepower at 9,000 RPM. Fuel injection system kagaya ng ibang mga scooter. Also with liquid cooled, design din ito para sa mga mahilig magbiyahe ng malayuan dahil hindi umiinit kaagad ang kanyang makina. Bukod doon, ang kanyang fuel capacity ay 12.5 liters which is malayong-malayo sa fuel capacity ng Aerox na 4.6 liters lamang ang stock at NMAX na 7 liters lamang. Ang kanyang driveline, CVT or Continuously Variable Transmission. Meron din itong 5-position adjustable dual shock for the rear suspension. Sa front tire naman, mas malapad ng kaunti ang harap kumpara sa Aerox na 120/70/14 dahil ang scooter na ito ay merong 120/80/14. Mas malapad din ang likod dahil meron itong 150/70/13 kumpara sa Aerox na 140/70/14. Kung gaano kalapad ang 150, ito po, ayan po ang kasalukuyang gugulong sa likuran ng aking Aerox. Pagdating naman sa kanyang brakes, parehas ng naka-disc brake kung saan ang likod ay may single 240mm disc at ang harap ay may single 260mm disc at may anti-locking braking system or ABS, kaya dagdag pugi points ito for the safety. Sa kanya namang headlight, meron itong twin halogen headlight. Ang halogen light ay designed para mas magtagal ang buhay ng isang bulb, so hindi mo kailangang magpalit kaagad. Ang maganda pa dito, kaya ng kanyang underseat storage ang full face helmets. Kung wala kang OBR, you still have a bigger space for your other stuff. Bukod dyan, meron pa itong storage na tinatawag namang glove storage. Hindi mo na rin kailangan pang mamroblema pa sa power bank sa long ride dahil ito ay equipped din ng USB type charger na hindi na kailangan pa ng another socket kagaya ng sa Aerox. Meron din itong malawak na footrest o footboard para hindi nakakangalay sa mga malalayuang biyahe. Hindi na natin kailangang i-discuss ang height, weight at length ng scooter na ito, but one thing is for sure, designed ito sa lahat, punggok ka man o higante. And of course, lastly, sa kanyang presyo. Ayon sa mga usap-usapan, this ranges from 90,000 to 100,000 pesos.